Okay, nandiyan na po kayo, Esther chapter 6. Before we dive in sa Word of God, let's bow, let's pray po. Niimbitahan ko bawat isa na manalangin muna. Father, sa umagang ito ay nagpapasalamat kami na kami po ay nagsama-sama upang sumamba sa lugar na ito. Makarinig ng iyong salita mula sa iyo at pagpalakasan ng loob sa bawat isa. Panalangin ko na patuloy mong hikayatin ang bawat isa na maging masigasig sa mga gawain na pagdating sa iyo or para sa iyo. Palagahan ang mga bagay na mahalaga sa iyo at sundin ka pagkat nalalapit na po ang iyong pagbabalik. May mga signs na nalalapit na po ang iyong pagbabalik upang kunin kami sa mundong ito. May mga ibang klase ng mga sakit na dumadapo sa iba't ibang lugar na kumakalat, matinding kalamidad, labanan ng mga bansa, at mga bulaang magtuturo na nagsisilabasan, mga mananampalataya na nalilinlang ng mga maling katuruanan, at mga mananampalataya na nanlalamig sa pananampalataya. At lumayo na po sa iyo. At marami pa pong iba na obviously na mapapansin namin na ito yung mga signs na nalalapit na ang pag-alis namin sa mundong ito. Maaring hindi po sa rapture ang time namin na umalis sa mundong ito. Ngunit i-remind mo po ang bawat isa na maikli lamang ang buhay para lamang sayangin lamang sa mga bagay na wala namang katumbas sa walang hanggan. Sa umagang ito ay nais namin pakinggan ang iyong mga salita. Nang sa gayon ay malaman namin ang iyong kalooban. Huwag mo po hayaan na kami ay magambala ng anumang alalahanin sa buhay at tulungan mo kami na makapag-focus sa iyong presensya at sa iyong mga salita. Ama, linisin mo po ang aming puso at isipan, baguhin mo ang aming puso, aming buhay sa pamagitan ng iyong salita. And we ask the Holy Spirit na to guide us, help us na maunawaan namin ang mensahe ngayong umaga, and help us na maisa pamuhay namin ang iyong mga salita sa aming buhay. Nang sa gayon, ikaw ay malugod at maparangalan. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nais ko munang ibigay ang recap ng mga nangyari na kwento dito sa aklat ng Esther mula sa unang kabanata. And so, naalala ninyo sa unang kabanata, mayroong pinakilala sa atin na isang hari, si Haring Xerxes. Inalis niya ang kanyang asawa mula sa trono dahil hindi siya pumunta sa party na kung saan puno ng mga lasing na mga lalaki para iharap siya sa kanila, iharap ang reyna. Sa ikalawang kabanata ay nagkaroon ng beauty contest at nadalo si Esther. Siya po ay isang ulilang Hudyo at siya ay naging queen ng Persia. And biglang binanggit ang lalaki na gangalang Haman na sobrang napupot sa mga Hudyo at kanyang binalak na patayin sila. Now si Esther ay may kamag-anak na nagngangalang Mordecai, isa ring Hudyo. And one day, natuklasan niya na may mga naglilingkod sa king na nagpaplano na patayin siya. So, ipinaalam ito ni Mordecai sa kanyang relative na si Esther. And then, ipinaalam ito ni Esther sa hari. So, usually, kapag may nagawa kang mabuting bagay, di ba, ginagantimpalaan. Pero sa sitwasyon ni Mordecai, si Mordecai ay hindi ginantimpalaan at hindi naalala. And compare kay Haman, siya po ay na-promote sa kapangyarihan at dahil sa hindi siya sinamba o sinasamba ni Mordecai, gumawa siya ng bitayan na kung saan gusto niya dito bitayin si Mordecai, and this will connect us dito sa chapter 6 sa ika-6 na kabanata. Now, una sa verses 1 to 3 ay ang pagkatuklas ng hari about sa kabayanihan ni Mordecai. Dito mababasa natin na nalaman ni Haring Xerxes na nailigtas noon ni Mordecai ang kanyang buhay, ngunit hindi siya kailanman nakatanggap ng reward para sa kanyang katapatan. So verse 1, pansinin niyo po, ng gabing iyon, hindi makatulog si Haring Xerxes. Pinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya ay nakikinig. Notice sa binasa natin dito na hindi makatulog ang hari. So, there are many possible reasons
kung bakit hindi makatulog ang hari. Siguro sobrang kinain ng hari o sobrang marami siyang iniisip. Worry siya, may mga concern. Ngunit isa lang po yung tunay na kadahilanan kung bakit hindi makatulog si Xerxes. Ito po ay dahil sa pinanatili ng Diyos na gising siya dahil God wants to remind him about sa ginawa ni Mordecai. May isa pang halimbawa sa Biblia na hindi makatulog. If you remember the story ni Samuel, na kung saan nagpabalik-balik siya kay Eli, may narinig siyang boses, Samuel, and lumapit siya kay Eli. Tinawag mo ba ako? And so sabi ni Eli, hindi kita tinatawag, bumalik ka sa higaan mo. And paulit-ulit na bumalik siya kasi akala niya tinatawag siya ni Eli. At sabi ni Eli, finally sinabi niya, kapag may narinig ka pang boses, ang Diyos ang gusto makipag-usap sa iyo, sabihin mo na ano ang nais mong sabihin sa iyong lingkod, Panginoon. And so, I would advise you, perhaps some of us, minsan hindi makatulog sa gabi. I don't know kung some of you hindi makatulog sa gabi minsan. Perhaps, mayroong gustong sabihin sa iyo ang Diyos, kagaya ng ginawa niya kay Samuel. Gusto kang kausapin, tulad ni Samuel. And so, what I advise you to do is to pray and read your Bible. Ito ang time ng pananahimik na kung saan walang disturbo, walang ibang ingay, kundi ang nais mo lamang ay makarinig ng tinig ng Diyos sa puntong ito. So, there are times sa gabi para bang wala kang peace kaya hindi ka makatulog. Spend time with the Lord. Spend time sa Panginoon. And also before na matulog, spend time sa Word of God. Basahin mo ang Word of God and remember those things na nakakapag-encourage sa iyong pananampalataya, nakakapag-strengthen sa iyong pananampalataya, yung beses na tumatak talaga sa puso mo, and those are the things na maaalala mo sa iyong isipan, sa iyong puso. Okay? Verses 2 and 3, nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga eunukong sina Bigtan at Teres na patayin ang haring Xerxes. Dahil dito tinanong ng hari, anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai? Dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin, sumagot ang tagapaglingkod, wala po. So, if you remember, bago ito, sa Esther chapter 2, verses 21 to 23, remember na about sa nangyari isang araw abang nasa bulwagan ng palasyos si Mordecai, narinig niyang nag-uusap ang dalawang eunukong bantay pinto, sina Bigtan at Teres. Galit sila kay Haring Xerxes at balak nilang patayin ito. Nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraang makausap si Reyna Esther at sinabi itong kanyang narinig. Sinabi naman ni Esther sa hari, pati ang tungkol kay Mordecai. So, pinaimbestigahan ito ng hari at napatunayan totoo, kaya ipinabitay sina Bigtan at Teres. Ang pangyayaring ito ay isinulat sa aklat ng kasaysayan ng kaharian. So, ang pangyayaring ito ay isinulat sa kasaysayan ng kaharian. Ulitin ko, hindi makatulog ang hari. So, tiningnan niya ang aklat ng kasaysayan ng kaharian at sinabi, ginawa ito sa akin ni Mordecai. So, paano kung kaya gagantimpalaan ng taong ito na hindi namin nabigyan ng gantimpala sa kanyang mabuting ginawa? And so natuklasan ni Mordecai ang plano ng mga taong gustong pumatay kay King Xerxes. Sinabi niya ito kay Esther, sinabi ni Esther sa hari at sinabi niya rin tungkol kay Mordecai. And at this point, sa bago ito na natuklasan ng King, sa puntong pangyayari na isinumbong ni Mordecai ang about sa planong pagpatay sa kanya, after that, perhaps nag-expect siya ng gantimpala kaagad na makukuha o matatanggap sa puntong ito. Ngunit, ano po nangyari? Walang tumawag sa kanya na sabihin na pumunta ka dito sa palasyo dahil meron kang tatanggapin na reward. Wala. Alam nyo, this is the lesson dito sa binasa natin. Alam nyo, kung gumagawa ka ng mabubuting bagay para lamang sa tao, maaaring mangyari na sa maraming mabubuting bagay na ginawa mo ay hindi nila nakikita o naaalala. But, kung ginagawa mo ang mabubuting bagay, naglilingkod ka sa Diyos, nakikita ito, alam ng Diyos at naaalala niya ang lahat ng ginagawa mo.
In fact, sa Hebreo chapter 6 verse 10, sinabi po diyan, makatarungan ng Diyos, hindi malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong pinakita at hanggang ngayon pinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. So, church, this is important to remember. Itong versikulo na ito, for those na naglilingkod sa Panginoon, for those na gumagawa ng mabubuting bagay para sa Panginoon, na sinasabi dito na naaalala ng Diyos ang mga ginawa mo at pinapahalagan niya ang mga ginawa mo. We can experience na hindi tayo ma-appreciate ng tao at hindi tayo makatanggap ng reward mula sa kanila sa mga ginagawa natin na mabuti. And out sa mga maraming ginawa natin ay maaaring ang maliit na pagkakamali mo ay yun ang i-emphasize nila. Ngunit lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon ay may reward na mula sa Kanya. And this is amazing to remember na dahil ito po ay mag-iingat sa atin from bitterness, sa galit, na maisip natin, ay hindi man lang ako nila ma-appreciate, hindi man lang nila makita mga mabubuting ginawa ko. And so, magpo-protect ka rin, mag-iingat ito sa mga negative na thoughts. And so again, remember na gagantimpalaan tayo sa mga ginawa nating tama at mabuti na ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi lamang sa hinaharap, maging ngayon sa buhay na ito. Kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, may reward. You know what is the reward ngayon? Kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi lang sa future, the reward is the joy of the Lord. There is joy sa paglilingkod sa Panginoon. And that's the blessing sa paglilingkod sa Panginoon. May kagalakan. Joy. That is a reward from the Lord. And so if you want to experience that joy, serve God. Ibigay mo ang iyong sarili para gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Notice with me the chapter 6 verses 4 to 9 about sa honor, parangal na ibibigay. So inakala ni Haman inakala ni Haman nais ng hari na parangalan siya, kaya nagmungkahi siya ng isang malaking public na pagpapakita ng pagpaparangal para sa isang tao na nakakalugod sa hari. Verse 4, nagtanong ang hari, sino ba ang nasa bulwagan? Samantala, noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. So, ulitin ko, gumawa si Haman ng bitayan para kay Mordecai at ang purpose ng pagpunta niya sa hari ay para ibungkahin na bitayin si Mordecai. Verse 5, sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Haman po at sinabi ng hari, palapitin ninyo siya rito. Ulitin ko na may plano si Haman na bitayin si Mordecai. Ngunit, tandaan natin, may plano ang Diyos para kay Haman. Verse 6, lumapit naman si Haman. Itinanong sa kanya ng hari, ano ang dapat gawin sa sinumang ibig parangalan ng hari? Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari. So, pansinin ninyo ang ugali ni Haman. Iniisip palagi ni Haman si Haman. Walang iniisip si Haman, kundi si Haman. And so, sinabi ng hari, gusto kong parangalan ng isang tao at naisip ni Haman na si Haman po ito. Ang kanyang sarili. So, sabi niya, sa akin nalulugod ang hari. Inisip niya, sa akin nalulugod ang hari at ako lang ang tinutukoy ng hari na pararangalan. Verses 7 and 8, kaya sinabi niya, ganito po, ipakuha ninyo ang damit na inyong isinuot at ang kabayong inyong sinakyan nang kayo'y koronahan bilang hari. So, ang pinag-uusapan dito ay hindi damit, ordinaryong damit. Ang pinag-uusapan dito ay ang maharlikang damit ng hari. Si Haman, interesado siya sa walang ibang tao kundi kay Haman, sa sarili niya. At alam natin dito na
alam natin, from base sa ating buhay nung nagsimula tayo sa Panginoon, bago tayo na nakakilala sa Panginoon, bago tayo nagsimula sa Panginoon, nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, ay nung ating buhay palagi nakapokus palagi sa palagi sa sarili. Until na, di ba, dumating si Jesus sa ating buhay, tinanggap natin siya, and then pinalaya niya tayo sa buhay na at ngayon ang buhay ay is all about Him. Siya na ang sentro. At tinulungan niya tayo kung paano ibigin ang ating kapwa. And you know, kung sarili lamang natin palagi ang focus, sarili mo palagi ang iniisip mo, magiging miserable ang buhay mo. Miserable. Magpo-focus tayo sa kung ano ang mali na sinabi ng ibang tao, at magpo-focus tayo sa maling ginawa ng tao. Tingnan niyo po uli ang kwento. Si Mordecai gumawa ng isang bagay na mabuti at hindi siya umaasa ng anuman na matatanggap na niya dahil nga nakalimutan na siya. Sa puntang yun na may nagawa siyang mabuti ay walang natanggap siya na gantimpala. Ngunit si Haman, gumagawa siya ng masama, and then ang kanyang ine-expect ay makatanggap ng mabuting bagay. Si Haman ay nabubuhay na ang lahat at tungkol lahat sa buhay ay tungkol lamang sa kanyang sarili. And alam niyo po, yan yung advice ng sanlibutan palagi. Focus to yourself. Focus to yourself. Ikaw dapat ang sarili mong unahin mo palagi. But the Bible says na if you focus sa iyong sarili palagi, center ng buhay mo palagi yung sarili, miserable ang buhay mo. If you want to know the meaning, the purpose ng iyong buhay, you have to give it, lay it down. Ibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon. But kung ginagawa mo ang lahat upang para sa iyong sarili na pagpalain ka, darating ang punto na mapapagod ka at mauubusan ka ng pagpapala. But if you are trying na pagpalain po ang iba, then palagi kang pagpapalain. You notice na hangad palagi ni Haman ang mga blessing para lamang sa kanyang sarili. But walang pagpapala para sa kanya. So, church, ito yung tanong. You have to ask ourselves, mamaya, na bakit tayo pumupunta dito sa simbahan? So, but before that, nagtanong ang king kay Haman, paano niya pagpapalain ang taong ito? Akala ni Haman, di ba? Akala ni Haman, ang tinutukoy ng hari ay si Haman. Kumbaga sa madaling salita para i-summarize natin, assuming. And so sinabi ni Haman, ipakuha ninyo ang damit na inyong isinuot at ang kabayong inyong sinakyan nang kayo'y koronahan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang sinisigaw ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Sa tingin ko, while I'm reading this, tingin ko nag-aambisyon si Haman na maging hari. Ang kanyang mungkahi ay nagsasabi na parang gusto niya maging king din. Verse 9, ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang sinisigaw ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. I-compare po natin ang dalawang taong ito, si Mordecai at saka si Haman. Si Mordecai, nais niya i-bless ang iba. He wants to save his kababayan, ang kanyang kapwa mga Hudyo. While si Haman, nais niya na i-bless ang kanyang sarili,
Ngunit, hindi ito yung mangyayari, hindi siya mabibless. And so, here's the question for the lesson. For everyone po na nandito ngayon, let me ask you, ano yung ugali natin kapag pumupunta tayo dito sa simbahan? Did you come here to just receive blessing, to be encouraged, entertained? Kapag pumunta tayo dito sa church, do we try na, sinusubukan natin na i-bless, encourage ang iba, at tulungan ang iba sa Kristiyanong pamumuhay, sa pananampalataya? Or ito yung ganito nating ugali? Paano ako mag-i-enjoy sa simbahan? Sino magbibigay sa akin? Sino mag-i-encourage sa akin? Sino ang magbi-bless sa akin? If you are growing na sa Panginoon, sa relasyon sa Panginoon, sa pananampalataya, ang desire mo na, ang ugali mo ay, you will try to find someone kung sino maipagpipray mo, sino ang ma-encourage mo, sino ang matutulungan mo sa pananampalataya. Alam nyo, if you would focus lamang para to receive ng blessing, 2 beses kang mawawalan. Dahil, you know, it's all about sa iyong sarili lamang. It's all about sa sarili lamang natin. And hindi ka magkakaroon ng opportunity para pagpalain ng ibang tao because it's all about sa iyo. Sa iyo perme, bless ka, ma-enjoy ka, ma-encourage ka. Kasi ang focus sa sarili mo ay ikaw lamang. Kapag focus mo sarili mo lamang, then mawawalan ka ng pagkakataon para i-bless ang ibang tao. And you will miss the opportunity to be blessed. Mas lalo kang pagpapalain kung kapag you try to bless others. Nakikita ni God ang yung pagmamahal kung meron kang concern sa ibang saints, sa gawain ng Diyos, meron kang concern sa mga kapatid sa Panginoon. Nakikita niya lahat yan. And He will reward you and bless you. The blessing will continue. Dahil you are being blessing sa ibang tao. Again, 2 times mawawalan ka ng blessing kapag tungkol lang permi sa iyo ang pagpapala sa iyo. Kaya kung nakapokus ka sa sarili mo lamang, 2 times mawawalan ka ng blessing. Ngunit kung magpo-focus ka sa pagiging blessing, then 2 beses ka mabibless. Naiintindihan niyo po yung sinasabi ko? 2 beses kang pagpapalain. Una, pinagpala ka ng Diyos. Pangalawa, pinagpala mo ang ibang tao. That's a blessing for you na i-bless ang iba. And the blessing will come back sa iyo. But, kung ganito ang position mo sa itaas, blessing, then tikom, kasi para lang sa iyo, then piniprevent mo na maging pagpapala ka sa iba, and piniprevent mo na dumalayo pa ang pagpapala sa iyong buhay. Nang higit pa sa inaakala mo at inaasahan mo. Nililimitahan mo ang Diyos sa buhay mo. So, now let's go sa pasya ng king. Verses 10 to 14. Dito ay inutusan ni King Xerxes si Haman na isagawa ang pagpaparangal kay Mordecai. So, napahiya si Haman. Verse 10, sundan niyo po ako. Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo. Lahat ng sinabi mo'y gawin mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo. Napansin niyo po, nakita niyo po yung sa binasa natin, yung phrase na ang Hudyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo. Bakit po interesting yan? Di ba nagbigay siya ng utos na lipulin ang lahat ng mga Hudyo? So, maraming mga tao hindi nakakalaman tungkol kay Esther at kay Mordecai, pero mayroong isang tao, mayroong pa rin nakaalam tungkol kay Mordecai na siya isang Hudyo at obviously dito ay ang king. Alam ni king na si Mordecai isang Hudyo. And why is that important? Dahil gusto ni Haman, ulitin ko, napatayin lahat ng mga Hudyo
And naalala ng hari ng kanyang bayani ay isa palang Hudyo. Sinabi ng hari kay Haman, kunin mo ang balabal at isuot mo ito kay Mordecai, kunin ng kabayo, ang aking kabayo at sakyan ni Mordecai. Think about this. Gusto ni Haman ng reward na ibigay sa kanya, pero ibinigay sa taong kinaiinisan niya, kinapupuutan niya. Pansinin nyo, yung binabasa natin dito, kinilala ni Xerxes si Mordecai dito bilang isang Hudyo. Tila na nakalimutan niya ang utos niya na lipulin ang mga Hudyo. And two things dito na pinapakita dito. Una, hindi naisip ni Xerxes ang request ni Haman na patayin ang mga Hudyo kung gaano kalaki at kabigat ang kautusan na kung saan nagbibigay ng permiso kay Haman na patayin lahat ng mga Hudyo. And pangalawa, pinapakita dito na ang may control sa lahat ng mga kautusan ay si Haman. And I believe na si Haman ay talaga siya dito ang gumagawa, second commander, siya ang gumagawa ng mga pasya. And I think na ang granding plano ni Haman para sa paggantimpala sa lalaking tinutukoy ni Xerxes na kung saan akala niya ay siya ay katumbas ng koronasyon. In other words, hindi nasisiyahan si Haman na siya ay isang prime minister lamang. Gusto niyang maranasan ang pagiging hari. Ngunit itinakda niya ang hari para sa kanyang pagpapabagsak. Biglang ibabagsak si Haman sa kanyang pagiging mapagmataas, kayabangan sa sarili, kayabangan sa buhay. Verse 11, kinuha nga ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mordecai, isinakay sa kabayo at inilibot sa buong lungsod habang sinisigaw niyang ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. So, imagine nyo, si Haman mismo nag-lead kay Mordecai. Inilibot niya sa buong lungsod si Mordecai, ang taong kinapupuutan niya. Inilibot niya sa buong lungsod ang lalaking kinamumuhian niya at nais niyang ibitay sa ginawa niyang bitayan. Verse 2, pagkatapos nito, nagbalik si Mordecai sa may pintuan ng palasyo, nagmamadali namang umuwi si Haman at pagdating sa bahay ay nanangis at nagtalukbong dahil sa inabot na kahihiyan. Pansinin niyo po yung binasa natin dito. Napansin niyo na dito yung pagkakaiba sa pagitan ng mapagmataas na si Haman at mapagpakumbabang si Mordecai. Si Haman na ay nagplano ng maganda para sa kanyang sarili. At kung ito ay na-fulfill, then ito po ay hantong sa pag-aalsa laban sa hari. Now, si Mordecai, pagkatapos na iparada siya sa buong lungsod, pagkatapos na makatanggap ng papuri, napansin niyo kung anong ginawa niya? Bumalik siya sa kanyang pwesto. Pagkatapos ng parangal at pasasalamat, pagkatapos na itaas siya sa mata ng mga tao, ang ginawa niya ay simple, siya ay bumalik sa lugar na kung saan naglilingkod siya sa hari, mapagpakumbabang tao. Amen, mayabang, mapagmataas, si Mordecai, mapagpakumbabang tao. Si Haman, ano nangyari? Nagmamadaling umuwi sa bahay, nagtalukbong ng ulo dahil sa kalungkutan at kahihiyan. So, nalungkot siya. Ganito rin ang reaction ni Mordecai nang ibigay yung hatol na patayin lahat ng mga Hudyo. Nagdalamhati siya para sa iba. Ngunit si Haman nagdalamhati kasi hindi natupad ang kanyang gusto para sa kanyang sarili. Nagtalukbong siya ng ulo dahil sa kahihiyan. So, what happened? Nabaliktad ang sitwasyon. Verse 13, ang nangyari sinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Xerxes at sa kanyang mga tagapayo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapayo at ng kanyang asawa, kung Hudyo nga si Mordecai na siyang dahilan ng iyong panghihina, hindi mo siya madadaig kung ikaw ang kundi ikaw pa ang dadaigin niya. You remember, di ba sila ay nag-advise kay Haman? Si Xerxes at kanyang mga kaibigan sa chapter 5 verse 14, sinabi ng kanyang asawa niya si Xerxes at ng kanyang mga kaibigan, bakit hindi ka magpagawa ng bitayan ng 22 kalahating metro ang taas sa may pintuan ng palasyo at bukas ng umaga hilingin mo sa hari ng bitayan si Mordecai, sa gayon masaya kang makakapunta sa handaan. So, nagustuhan ito ni Haman kaya nagpagawa siya ng bitayan. So, they advised Haman na gumawa ng bitayan upang bitayin dito si Mordecai. So, na-please si Haman, nagpagawa siya ng bitayan, ginawa niya ang payo nila, and so,
But babalik sa kanya ang ginawa niyang ang masamang plano niya, sa kanya babalik. So, ang kanyang asawa at mga kaibigan, yung nagbigay ng advice sa kanya na gumawa ng bitayan against kay Mordecai, but na-fail si Haman. Now, pansinin niyo po sa binasa natin, binalaan niya si Haman. Sabi ko sa iyo huwag mo nang ituloy yan Hindi ka mananalo kay Mordecai. Kung Hudyo nga si Mordecai na siyang dahilan ng iyong pangingina, hindi mo siya madadaig, kundi ikaw pang dadaigin niya. And this is the statement, kung paunawain niyo dito, this is confusing statement. Nakakalito, hindi ba? Kasi ang tawag dito, sakula sa puti. Naiintindihan niyo yung sinasabi ko, sakula sa puti? So, kung sino ang nakakalamang, doon siya panig. Noong una, si Haman pa nakakalamang, pinapanigan siya. And tinutulungan siya. Ngayon, ay si Mordecai na nakakalamang, ngayon, para bang, buti nga sa'yo. Ako sa'yo, wag na lang ipagpatuloy mo kasi si Mordecai ay ang mananalo. So, bumaliktad na rin sila. Ang lesson dito is, be careful. Be careful sa mga payo ng masasamang kaibigan na hindi mabuting impluensya ng mga kaibigan. Be careful sa mga advice. Kaya nga mahalaga ang pagdalo sa pagtitipon sa kapwa ng mga Kristiyano. Dahil sa pagtitipon ng kapwa Kristiyano, dito ka magkakaroon ng mga payo na mabubuti na kung saan nagmumula sa Panginoon. Salita mula sa Panginoon. Dito sa ika-6 na kabanata, dito sa versikulo 13, it should be enough. Sapat na sana ito na warning kay Haman mula kay Ceres at sa mga kaibigan niya na magsisi at magbago ng isip. And this is the lesson. Importante po ito, mga kapatid. Kapag may mga bagay na nangyayari sa iyong buhay na tila imposible, maaaring sinusubukan ng Diyos na balaan ka na baguhin mo ang iyong landas na tinataak sa iyong buhay. Si Haman, hindi siya nagbago, hindi siya nagsisi. Dahil sadyang matigas ang kanyang puso. Alam niyo yun, pag matigas, kailangan ng matigas din na pamukpok para mabasag. Dumaan sa mas sakit na pangyayari, sitwasyon bago matuto. But sa kwentong ito, wala nang chance para kay Haman. Sa mga susunod natin pag-aaral, hindi siya nagsisi, hindi siya nagbago, nag-repent sa kanyang kasalanan, wala nang pagkakataon na nagkaroon siya. Sa ating pag-aaral last time, sa noong linggo, ay nakita natin si Haman, nagkasala sa lahat ng uri ng kasamaan. Siya ay nagkasala sa sobrang kayabangan sa sarili, kumpiyansa, na kung saan akala niya siya palagi. Akala niya siya pararangalan ng hari. Siya ay nagkasala sa pagiging prideful. Siya ay naging prideful sa kanyang kayamanan, sa paraan na pinarangalan siya ng king. Siya ay nagkasala sa pagkapuot sa kapwa na nagdulot ng masamang balak na lipulin ang lahat ng mga lahat ng mga Hudyo simula kay Mordecai. So, gumawa siya ng bitayan para kay Mordecai. Because sobra yung galit niya kay Mordecai. Mga kapatid, mahalaga to. Kung may mga issue sa puso mo, nandyan pa rin. Issue sa buhay, pride, puot, sentro ang sarili, kasakiman, buhay mo ay masisira. Kung hindi mo ito pagsisisihan, hindi ka magbabago. Alam mo, kontrolado ka nito. Sasakyan pa ng dyablo. Galit na galit ka na. Prideful ka. Sigurado sasakyan pa yan ni dyablo. And so, sisikapin niya na ibagsak ka. Maawa ba sa'yo si dyablo? Hindi siya maaawa sa'yo. Because ang palaging sinusubukan niya is to kill, destroy. Wasakin ka, sirain ka. Hindi siya maaawa sa'yo kapag nakasakay na siya dyan sa pride mo at sa bitterness mo at sa greediness, kasakiman.
Hindi siya makukontento hanggat hindi magiging miserable ang buhay mo. Gusto niya sirain at pabagsakin ang buhay mo. So, naway makinig ka sa salita ng Diyos. Verse 14. Nag-uusap pa sila nang dumating ang mga sugo ng hari at nagmamadaling isinama si Haman sa handaan ni Esther. Remember na si Esther ay nag-prepare ng banquet, ng handaan, piging. Inibitahan niya ang king at si Haman. So, they came sa banquet na inihanda ni Queen Esther. And the king asked Queen Esther, ano ang iyong request? Half of the kingdom, kaya kong ibigay sa iyo, Queen Esther. Anong sagot ni Esther? Kung mamarapatin niyo po, mahal na hari, mayroon pa kong ihanda na banquet, piging, at doon ko na lamang sasabihin ang aking request. So this is the second banquet na inihanda dito sa verse 14, inihanda ni Queen Esther. So, nang ang kanyang mga asawa, I am talking about kay Haman, nang ang asawa ni Haman at mga kaibigan niya ay nagbigay ng babala, biglang dumating ang mga eunuch at nagmamadaling pumunta si Haman sa piging. Alam natin kung ano ang darating sa kanya kung nabasa na ninyo in advance ang Book of Esther. Ang naghihintay sa kanya ay ang pagbagsak. But hindi ito alam ni Haman. Isipin niyo ito, mga kapatid, isipin niyo ito. Nasa tuktok siya ng kapangyarihan, kayamanan, karangyaan. Sandali lang na siya ay nasa tuktok ng posisyon na ito. Yes, napakayaman niya, pinagyabang pa niya, mayaman siya, makapangyarihan at maimpluwensya. At naghanda pa siya sa sarili niya para sa pagpaparangal na akala niya para sa kanya. Ngunit nangyari ito sa kanyang kaaway na kung saan ang honor, ang reward ay binigay kay Mordecai. Para kay Haman, ito ay labis na kalungkutan at kahihiyan. Biglaan lang, sandali lang, biglaan ang nangyari, bumagsak siya. Sa kayabangan niya at sa pagiging mapagmataas, pagiging makasarili. Now, gusto kong tapusin ito kung ano ang lesson dito. Kung in conclusion, una, hindi nakakalimot ang Diyos. Makakalimutin ba ang Diyos? May mga bagay ba na nakakalimutan ng Diyos? Totoo ba? Nakakalimot ang Diyos? Hindi hindi nakakalimot ang Diyos. Sa muli, hindi ba binanggit ang Diyos dito sa aklat nito, pero behind the scene, sa likod nito, ay kumikilos ang Diyos. Sa sitwasyon na hindi makatulog ang hari, ang Diyos ang kumikilos dito. And nais ni Haman, kung naalala nyo, lipulin ng mga Hudyo, nagtayo siya rin ng bitayan para kay Mordecai at siya'y nagbabalak na ipahuli ang mga Hudyo at patayin. At isang gabi hindi makatulog ang king, so pinakuha niya ang aklat ng mga pangyayari sa kaharian at pinabasa ito habang siya'y nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagtuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga eunuchong si Bigtan at Teres na planong patayin si Haring Xerxes. And alam natin na ang Diyos, tanging ang Diyos lamang makakagawa nito. Siya ang kumikilos sa eksenang ito. Ang Diyos ang gumawa nito at kumikilos sa likod ng eksenang ito. At siya, alam natin, obviously, ang Diyos nagpaalala. Hindi niya pinatulog ang king para ipaalala ang tungkol kay Mordecai. Para sa mga gumagawa po ng kalooban ng Diyos, para sa mga naglilingkod sa Diyos, maaaring makalimutan ka ng tao, pero hindi ka makakalimutan ng Diyos. Hindi makakalimutan ng Diyos ang iyong mga ginawa. Amen? That's the kind of God na pinaglilingkuran natin. So, whatever area na kung saan naglilingkod ka, kung hindi ka pa man naglilingkod, naway magpasya ka maglingkod, ipagamit mong buhay mo sa Panginoon. But remember, na ang iyong mga pagpapagal ay nakatala sa langit, hindi niya makakalimutan ang mga ginawa mo. Hindi ka mabibigo kapag pinili mong sumunod sa Panginoon at sundin siya. God remember. Okay? God remembers. And God will reward you sa tamang panahon. Gagantimpalaan ka niya sa tamang panahon. There is particular time kung kailan kikilos ang Diyos at ibibigay ang reward.
So, sinadyang inilaan ng Diyos ang reward sa particular na sitwasyon. Sa sitwasyon na kung saan nanganganib ang buhay ng lahat ng mga Hudyo. God is watching. God knows. Alam niya ang mga pagpapagal mo. Alam niya ang ginagawa mo ng mabubuting bagay. And so, don't get tired. Pagod ka na ba? Huwag kang mapagod sa paggawa ng mga kabutihang itinakda ng Diyos para gawin mo. God will reward you at the proper time, sa tamang panahon. Whatever na ginawa mo para sa Kanya, basta't ginagawa mo ng buong puso at palagi mong ginagawa para sa Kanya, kaya Kanyang bigyan ng gantimpala sa tamang panahon. You know, wala nang makakahigit sa gantimpala na mula sa Panginoon. Wala nang hihigit sa gantimpala na mula sa Panginoon. Ipagpalagay na natin na sinabi ng hari kay Mordecai, tanungin natin siya kung anong gusto niyang matanggap sa kanyang mga ginawa. Malamang hindi sasabihin ni Mordecai ang sinabi ni Haman na ibigay ang balabal, maharlikang balabal, ibigay ang pasakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod. Hindi ito ang nasa isip ni Mordecai. Alam niyo kung anong nasa isip ni Mordecai? Hihilingin niya, iligtas mo ako at iligtas mo ang aking mga kababayan. Bawiin mo ang iyong kautusan na lipulin ang mga Hudyo. Ngunit tingnan niyo kung anong nangyari dito, higit pa sa kanyang inaasahan. Later, that will happen, pero sa kanya muna, higit pa sa kanyang inaasahan, siya ay pinarangalan ng husto ng king. Alam niyo, this is the lesson. We need to remember this. May paraan ng Diyos para parangalan ang bawat isa sa atin. May special na paraan siya kung paano niya gagawin ito. He knows your situation. He knows what's happening sa iyong buhay. Alam niya kung ano ang mahalaga sa iyo. At alam niya kung paano tumugon dito. Higit pa sa inaasahan natin, higit pa sa iyong hinihiling, ang kaya niyang gawin. Minsan, nangyayari isang bagay na hindi natin ina-expect, na nasasabi natin, wow Lord, higit pa sa inaasahan ko ang binigay mo sa akin. God rewarded you because you are faithful sa Kanya. Ginawa niya ito kay Mordecai at magagawa rin niya para sa iyo. Ang iyong katapatan sa Panginoon ay gagantimpalaan gaano man ito kaliit. God will reward this. Nakuha po natin? Pero lastly, ito po yung isang warning dapat na bantayan natin sa ating sarili. Tandaan po natin na ipapahiya lamang tayo ng kayabangan at pagmamataas sa buhay. I don't know kung na-experience nyo ito na sa buhay nyo, pero I have. Na-experience ko na sa buhay ko na ipapahiya lamang tayo ng pagmamataas at kayabangan sa sarili. Mula sa halimbawa ni Haman, be careful. Ingat-ingat po tayo sa kayabangan, mga kapatid. Ingat-ingat po tayo sa pagmamataas, mga kapatid, pagmamataas at kayabangan sa buhay. Ingat po tayo dito dahil ito ang magpapahiya sa atin, magpapabagsak sa atin gaya ng nangyari kay Haman. Sandali lang na nangyari ito sa kanya. Biglaan na nangyari dahil sa kanyang pagmamataas, kayabangan sa sarili. Manatili tayong mapagpakumbaba. Dahil tandaan natin, mga kapatid, ang lahat ng mayroon tayo at lahat na magkakaroon tayo ng mga mabubuting bagay ay mula sa kagandahang loob ng Diyos. Mula sa kagandahang loob ng Diyos. Amen? Be humble. Humble always. At alam nyo paano tayo magiging humble? Mapagpakumbaba? Subukan nyo pong maglingkod. Subukan nyo pong isipin kung ano ang pwede nyong magawa para sa gawain ng Diyos. Kung ano ang pwede ninyong ma-serve, ipagamit ninyo ang inyong buhay para sa gawain ng Diyos. Amen? So let's bow, let's pray. Salamat Panginoon na hindi ka nakakalimot sa aming mga ginagawang mabuti at tama para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Kaya nararapat lamang na sa iyo kami magtitiwala. Nagawin ang lahat para sa iyo lamang at nararapat lamang na ikaw ang i-please sa aming buhay. Maaaring ang tao ay makalimot sa mga ginawa namin na mabuti at pagpapagal, ngunit kailan may hindi ikaw.
Salamat sa katotohanan na ito at salamat rin na gagantimpalaan mo ang bawat isa na faithful sa iyo sa tamang panahon, sa iyong paraan. At tunay nga na wala nang higit sa gantimpala na mula sa iyo. Ang gantimpala na mula sa tao ay panandalian at minsan binabawi pa. Ngunit ang sa iyo ay pagpapala na may kagalakan at walang hanggan. Pangwalang hanggan na gantimpala. Panginoon, humingi kami ng kapatawaran kung nakikita mong may pagmamataas sa aming puso at kayabangan na nangyayari sa aming buhay. Hindi ito ang halimbawa na ibinigay mo sa amin, bagkos mapagpakumbaba ka. Ang pagmamataas at kayabangan ay galing kay Satanas at nais na pabagsakin kami na tulad niya. Tulungan mo kami na mamuhay na may kapakumbabaan at ipaalala mo sa amin na ang lahat ng mayroon kami at magkakaroon kami na mabuting bagay mula sa iyong kagandahang loob. Kung mayroon kang nakikita ngayon sa amin na mataas ang pride, tulungan mo na mapagtagumpayan ito. Ay kung nakikita mo na mayroon dito na may galit sa puso laban sa kapwa, tulungan mo rin na mapagtagumpayan ito. Tulungan mo siyang maging mapagpatawad. Huwag mong ipahintulot na mapagod ang bawat isa sa paggawa ng mabuti at ng mga bagay na kalugod-lugod sa iyo dahil hindi ka nakakalimot sa tamang panahon ay gagantimpalaan mo ang katapatan ng bawat isa. Ikayatin mo ang bawat isa na maglingkod sa iyo ng tapat at magpatuloy na maglingkod at manatiling mapagpakumbaba sa araw-araw. Magagawa namin ito sa tulong mo, Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.